It's 5 AM. Tingnan natin kung ano oras tayo makarating sa Batangas Pier. 8 o'clock ang alis. Abot kaya kami. So, stop over muna kami sa Lipa sa 7-Eleven. Mag-breakfast muna tayo. So, kahit tayo ay nasa bakasyon, tuloy pa rin ang calorie counting. Kaya yung binili kong breakfast, yung may mga naka-indicate na calories. Ito ay 154. Ito ini-scan eh. Nung in-scan ni Mahal, 175 ata. So, wala pang 400 calories yung ating breakfast. So, ito ay kani gimbap. Ang cute. Parang yung ginawa rin namin. Ayan. Wala siyang sausawan, ano? Tayo nagsausawan tayo sa gimbap. Tikman natin. Masarap naman, pero hindi ko malasahan yung kani. It's 6:46 AM. Nandito kami sa Batangas City sa Shell. Nag-CR lang si Mahal, tapos magpapalit kami. Siya naman magdadrive para makapag-vlog ako. Yan, nandito na kami sa Batangas Port. Yan. So, dito kami papasok sa may Roro. Magkaiba kasi. Puerto Galera po. So, dalawa yung entrance. Yung non-Roro dun sa kabila. Tapos yung Roro dito. Ayan. Actually, first time namin to na magdadala ng sasakyan sa barko. Pwede nga rin dito mag-park. Tapos, parang magkano nga per day? 280. 200 plus per day. Pero, mahal kasi yung tricycle dun. oh, yun din. 150 Tsaka, ganyan. ang tawag ito, mas marami kaming mapupuntahan ng may sasakyan. Meron kaming binayaran na 139 pesos. 129 ba? Type 2. Ayun, 129. After namin makabayad, in-inspect yung sasakyan, tapos Kaliwa. bibigyan ng Anong inspect. kaliwa? Ito, sa kaliwa niya. After ng inspection, ayan, pipila na kung saan yung destination. So kami, Balatero. Dito kami tinuro. Bawat pila, iba-iba yan. So kailangan nyo rin itanong kung saan. Tapos yung bayad sa barko, doon na daw. Ang binayaran lang namin doon ay terminal fee. Ayan. May mga tao dito, I don't know kung ano, dito nagbabayad. Malalaman natin. Ay kuya nga nagbabayad, ayun, 3,400 itong sasakyan namin. Free yung isang driver. Sa 3-4 kasama na. Uy, ano ba yung isa? Ayan, binibigay yung mga ganun bago papasok dito. Kaliwa sa kwartya. Kaliwa sa kwartya. Kanan, kaliwa sa gwardiya. Asan yung gwardiya? Dito sa siguro. Ito na yung mga barko eh. Kanan tapos kaliwa sa guardians. Mahirap naman. Bulo. Yan, baka dyan. Kakaliwa ko dyan. Naligaw kami eh. Pero, saan yung Montenegro? Andun yung Montenegro. Kaya nga, ang gulo naman. Tayo dito dadaan. Pabalik. Ay, kuya. Saan po yung pabalatero na Roro? Brigida daw. So, ito na yung aming sasakyan. Santa Brigida. Pwede na ba Nasakay na pumasok? ba? Pwede na ba? Di ba? So, dahil kami ay baguhan, litong-lito kami, nai-stress. Ako mai-stress din ako, pero mas nai-stress siya. Kaya nga sabi ko, pagdating dito siya. Kasi, kung ako yan, ako, stress na ako. So, apparently, hindi pa pwedeng sumakay. Magpipila pa lang kami.
maghihintay tayong sabihin na go na. Akala namin dediretso na. Tapos hindi namin alam kung saan. Wala kasi mga number. Kunyari, gate 1, dito yung papuntang Puerto Galera. Hindi siya. Gate 2, papunta ng Bacolod, ganyan. Walang ganun. Ang sasabihin lang instruction, kanan, kaliwa, ganyan-ganyan lang. So, nakakalito. Lalo na kami, first time namin. So, kung first time nyo, expect nyo na rin na malito kayo. Ayan, pwede na raw kami pumasok. Oh my God, first time namin. Kami ang unang-una, bida-bida talaga kami. Last tayong lalabas. Kuya, hindi namin alam kung saan magpa-park. Tuturo ka naman yun. Saan? Ayan, may nagtuturo. Montenegro nga rin. So yan, ituturo kung saan. Ayan, okay na. Ayan, tapos kailangang maglagay ng pangalan. Siyempre, passenger manifest. Ang dadaling ko lang yung bag ko na may laptop. Yung mga damit, iiwan ko na sa sasakyan. I mean, yung bag na may mga damit, pwede namang iwan sa sasakyan. Bakit parang kami lang? Wala pang pumapasok ulit. Akit na tayo sa taas, tingnan natin yung anong meron. Okay, isang malaking open area. Ayan. Wait lang. Tingnan natin ang view. Ayun si Tofu sa baba. Yan, open area lang siya. Tapos mga upuan lang. Walang kama or something. Kasi 3 to 4 hours lang naman daw yung biyahe. Tapos may tindahan dun. Tingnan natin yung mga paninda. Mga chips, may siopaw. Ayan, mga paninda. May mga siopaw din. 7-Eleven. Ito may sabi mo. Yan, may mga siopaw. Yan, nakaupo na tayo. Maghihintay na lang tayo na umalis ang barko. Dapat 8 a.m. Okay, meron palang aircon daw na area. Ha? Magbabayad ng additional 50? Minsan na babayad pa. Okay. Oh, business class. First time ko mag-business class. Business class pala to. Oh, ang ganda nga ng upuan. May couch. Okay. Pang maramihan niyang couch, syempre, dito lang tayo. Okay, maganda naman. Ito sa pangalaw. Ay, pangatlo. Ayun tao. Yan, may TV. Tapos may charging area. Talagang tinur ko kayo no, habang walang tao. Hindi naman ang PWD ba ito? Mas maganda yung business class. Tapos kung pamilya kayo, ayun nga, pwede kayo dito sa mga couch. Yan, may kainan pa. At ito pa, may ganito pa sa likod, Akala mo sa mga KTV, parang ganito yun. Ganda. Di ba mainit dyan?
liko nga. As you keep us in your holy presence until we reach our destination. Umandar na yung barko. It's 8:33 a.m. So, tingnan natin kung anong oras tayo doon dadating. Mukhang mali pala yung sinabi ko sa inyo kaninang 3 to 4 hours. Mukhang 1.5 to 2 hours lang. Kasi after 1 hour, more than halfway through na kami. Parang nasa 3/4 na. So parang mga 30 minutes na lang nandun. So mga 1.5 lang ata. 9:47 pa lang pero ayan na, ang lapit na. Punta na kami sa sasakyan. Nandito na tayo. Hindi naman na kami siningil ng additional 50 pesos para doon magstay sa loob. So, hindi ko lang alam kung laging ganun. So, nakalibre kami ng 100. Lumabas na kami kasi malapit na. Hinihintay lang sabihin pwede nang bumaba yung may mga sasakyan. Baba na tayo. Ayun na yung sasakyan namin. Dito na tayo eh. Init. Yung pick-up siya, unang-una oh. Siya nakapark doon, galing. Mental fee ata. 240 po. 240. So, bago lumabas yung sasakyan, tinanong muna kung tourist o resident. So, since tourist kami, ayan, kailangan naming magbayad ng 120 na environmental fee. Nagulat din ako dun ha, medyo mahal din pala. So, isama nyo pa yun sa gastos. 10 a.m. 1.5 hour lang yung biyahe. Sobrang mali yung sinabi ko kanina na 3 to 4 hours. Ayan, pwede nang lumabas. Ayan, palabas na tayo. Yan ang ating experience. Bye-bye, kuya. Ayan, palabas na tayo sa Puerto Galera. Kaya naningil na rin sila agad kasi hindi ka nabababa ng sasakyan eh. Daming tao sa labas. Officially, ito na yung labas ng port. Mga nag-aabang ata ng tricycle, ganyan, or masasakyan na pupunta sa mga hotels nila or sa bahay. So, yan na yung aming naging experience. As in, first time namin to na magdala ng sasakyan sa Roro. Ang nakaka-hassle lang at nakaka-stress is yung kanina kasi walang malinaw na gate or kung saan pupunta. Pero overall, ang dali lang. Medyo mahal lang talaga. 2,925 daw yung sasakyan kasama yung driver. Plus 475 ako yung passenger. Terminal fee pa. Tapos terminal fee pa. Magastos din. So yan. Ang susunod naman ay sana abangan nyo yung aming mga adventures dito. Basically 2.5 yung dinagdag. See you sa next vlog.